the best na palakpakan mo. At sabihin natin, welcome Holy Spirit. Sabihin nyo, take over in my heart. Purihin po natin ang Panginoon. Ako rin natin ang solusyon dyan sa inyong init. Siguro po'y makipag-usap kayo sa inyong barangay captain. Dahil yun ay service, serbisyo. Napatabingan nyo ng kahit trapal o kaya yung, yung sako na na parang para hindi yung init dito. Mga 3 yarda lang yan siguro mula sa haligi patungo doon, pa-cross. Para hindi yung araw. Diba? Ang gagawin nyo lang naman, makikipag-usap kayo sa barangay nyo para pagtulungan yan dahil yan po'y serbisyo publiko. Amen. Kasi nakikita din mo, ayan. Ano lang yan, tatabingan lang para hindi kayo destructive rito. Okay? Nakakasilaw pa din, ba? Palakpakan natin si Lord. Ayan. Lahat ng suliranin may solusyon. Amen. Diba? Ang mabuting balita is taken from John chapter 14, from verse 15 to 16, and then jump. Lulundag kayo, pag-jump po sa verse 23, lulundag kayo ganon sa 23 to 26. Okay? Okay. Ready na kayo, ha? John chapter 14, verse 15 and 16. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Verse 16, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Lundag kayo, verse 23. Tinanong siya ni Jesus, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritong Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Palakpakan natin si Lord. So mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa pangako ng Diyos. Yung pong the gift, the Father's promise. Yung regalong ipinangako ng Ama sa atin. Alam niyo po ba yung pangako na yon? Nasisilaw ako dito ako. Nasisilaw ako ng araw. Okay. Yan. Nagiging gwapo lalo ako dun eh. Lalo ako nasisilaw. Ayun. Nasisilaw, di ba? Okay. So, mga kapatid, yung pangako ng Ama, dito na lang kaya sa gilid. Mainit eh. Ayun, para at hindi kayo nahihirapan yan. Hayaan mo na po dyan. Okay, dito kayo pumarap. Okay, alam niyo po yung pangako ng Ama? Ano po yung pangako ng Ama? Ang alam niyo yung pangako ng Ina. Hindi niyo alam yung hayaan na po bro. Diyan po. Okay na. Yung pangako ng Ama, ay ang alam niyo yata yung pangako ng Ina. Ayun, yung pangako ng Ama yun. Pangako niyo'y aking panghahawak. Diba, yung pangako po ng Diyos, yung pangako ng Ama, sabi ng Panginoon, ay huwag kayong aalis sa Jerusalem habang hindi nyo tinatanggap ang ipinangako ng Ama, ang Espiritu Santo, na siyang magtuturo, sabi doon.
Sa verse 26, ano? The Counselor. Tinawag ang Espiritu Santong Counselor. Sa Greek word po, ang Counselor ay Parakletos. Yan, Parakletos. Na ang ibig sabihin ng Parakletos is helper. Katulong natin, kasama natin. Parakletos, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama na ang lahat ng tatanggap nito ay magkakaroon ng kasigasigan sa kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Alam nyo, ang binibigay po ng Espiritu Santo, unang-una, kasi po, di Sunday, anong ipinagdiriwang natin sa linggo? Sabihin mo sa iyong katabi, Happy Birthday. Birthday po nating lahat sa linggo. Birthday ng simbahan. Sapagkat sa linggo po ay kapistahan ng Pentecostes. The birthday of the church, kung saan itinatawag ni Kristo ang simbahan. At alam niyo po ba kung sino ang simbahan? Ikaw at ako, tayong lahat ang simbahan. Purihin ang Diyos. We are the mystical body of Christ. Amen. At ang ulo ng simbahan ay si Jesus. Mga kapatid, ang ulo ng simbahan ay si Jesus. Wala yatang nakikinig. Nakikinig ba kayo? Kung ang ulo ay banal, Jesus the Holy One, si Kristo ay banal, si Kristo ay matuwid, righteous, si Kristo ay anointed, may power, may kapangyarihan. Kung siya yung ulo natin ng simbahan na tayo yun, dapat tayong lahat ay mga anointed, tayong lahat ay dapat matuwid, at dapat tayong lahat ay namumuhay ng may kabanalan. Para po tipid na tipid yung palakpak nyo sa Panginoon. Tipid na tipid. Ganyan po talaga yung mga centennial. Dahil yung mga centennial, nananakit na yung mga kasukasuan. Diba? At nananakit yung mga tuhod at bukong-bukong. Pero pag sumaatin ang Espiritu Santo, yun ang ating kalakasan. Amen. Yun ang ating kalakasan. The first thing that we need to know, sabihin nyo, know. Alam niyo yung know? K-N-O-W. Know. Ang ibig sabihin, yung dapat na ipaalam sa atin ng Diyos. Dahil po tinanggap na natin ang Espiritu Santo, tandaan niyo po, we already received the Holy Spirit. Tinanggap na po natin lahat ang Espiritu Santo. Alam niyo ba yun? Hindi pa. Alam niyo, tinanggap na po natin. Sabihin niyo, Brother Rex, kailan ba natin tinanggap yun? Laksan niyo naman, Laksan niyo, sabihin niyo, Brother Rex, kailan ba natin tinanggap ang Espiritu Santo? When we were baptized, nung tayo binyagan. Nung tayo binyagan. Tinanggap natin ang Espiritu Santo. Kanya lang, nung tanggapin natin yun, dahil wala tayong alam, hindi nyo pinahintulutang kumilos sa ating buhay. Kaya kapag pinahintulutan natin kumilos ang Espiritu Santo sa ating buhay, tiyak ang sinasabi lagi sa banal na kasulatan, tiyak wala ka nang hahanap-hanapin pa. Yun. Tinanggap na po natin yun nung binyagan tayo. Noong sa lumang tipan, alam niyo po ba yung lumang tipan?
Ha? Alam niyo ba ang lumang tipan? Ayun, lumang tipan. Ang Biblia, ang lumang tipan. Ano ang covenant doon sa lumang tipan? Ha? Di ba? Yung circumcision, ano? Kung saan ang mga tao ay kailangan circumcise ang heart. Hindi lang pag sinabi nyo kasing circumcision, masamang pakinggan pag Tagalog eh. Kasi pag lalaki, ano? Pero pag sa English po, circumcision of the heart, ibig sabihin, maging malinis ang puso natin. Ha? So, nung Old Testament time, yun ang kanilang covenant. At ang Espiritu Santo, hindi pa po nag-glorify. Pero may Holy Spirit. May Espiritu Santo noon pa man sa pasimula, kasama na yun ang Ama ng Anak at ang Espiritu Santo. Remember Genesis chapter 1, the Holy Spirit is hovering over the water. Nasa ibabaw ng tubig. Ang Espiritu Santo. Amen. Alam niyo ba ang Holy Spirit ay isang persona? Sabihin niyo persona. Ang persona, ibig sabihin parang tayo, mayroong senses. 5 senses. Ano po ba yung 5 senses? Nakakarinig, nakakakita, nakakadama, nakakalasa, nasasaktan, nakakaamoy. The 5 senses. Ganun po. Kaya pag tayo nagkakasala, dahil tinanggap natin yung Holy Spirit, nasasaktan siya. Sa English, ang tawag doon ay nagigrade. Nagigrade. Nagtatampo ang Holy Spirit kapag tayo may ginagawang pagkakasala. Dahil ang pangako ng Diyos doon sa ating binasa sa John chapter 14, siya ay mananatili sa atin. Di tulad sa Old Testament time, sa lumang tipan, ang Holy Spirit ay umaalis sa tao kapag nagkakamali at nagkakasala. Ibig sabihin, the ministry o ang kilos, ang service ng Espiritu Santo sa Old Testament, sa lumang tipan, ay in and out ministry. Ibig sabihin, umaalis yung Holy Spirit sa lumang tipan yun, pero nung tumating si Kristo sa buhay natin, because siya'y nag-glorify na sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ni Jesu Kristo, ang pangako ni Jesus, siya'y mananatili sa atin magpakailanman. Ikaw pa rin, Jesus. Kaya tandaan niyo po, nananatili sa atin yung Holy Spirit. Pero minsan wala tayong pakialam eh. Parang wala tayong pakialam sa Holy Spirit. Kasi gawa tayo ng kasalanan. Sabi ng gawa, kabanatan sa talata 1. Acts chapter 1 verse 8. Pakinig kayo. Sabi sa English, nakatagalogin ko after nasabihin ko, and you shall receive power. You shall receive power. Wala ka power yung sabi. Ulitin ko. You shall receive power. May power na. May power na. You shall receive so pag nagkasama-sama, may power. Ha? Nung bumagsak yung wall of Jericho, nang sila'y sabay-sabay sumigaw, umikot sila ng 7 beses ang mga Israelita, at sabay-sabay silang sumigaw. Ha? Sabay-sabay silang sumigaw. Sabay-sabay silang sumigaw. Bumagsak ang pader. Bumagsak po yung pader. Ha? Mga kapatid, yun ang importance, yun ang kahalagahan ng
yung inaalaw natin, yung pinahihintulutan natin, yung Espiritu Santo, tatanggap tayo ng kapangyarihan. Once we allow Him to move in our lives, kapag pinahihintulutan natin ang Espiritu Santo sa ating buhay, tsak na kapatid, kaya-kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Sabi ng Panginoon, magagawa natin ang lahat ng bagay. O, diba? O, sige, laksan mo. Ayaw mo naman laksan mo. Nina? Sabi ng Nina, magagawa natin. Nung tinapat mo kumain, ayaw naman kumanta. Diba? Ganun yun. Magagawa po natin. Sabi ng John 15:5, di ba? Without Him, we can't do nothing. Kung wala siya sa atin, wala tayong magagawa. But because the Holy Spirit is our power, kapangyarihan natin ang Espiritu Santo, magagawa natin ang lahat ng bagay. Siya ang isang persona ng Diyos. Sabi ng ating teaching, sa ating pananampalataya, there is one God, may isang Diyos na may tatlong persona. Iisa ang Diyos na may tatlong persona. There is one God in three persons. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, sila'y iisa na nagpapakilala sa atin sa tatlong personalidad. Purihin natin si Lord. Amen. So, gusto niyong kumilos ang Espiritu Santo sa buhay niyo? Dahil tinanggap niyo na yun noong pa man? Gusto niyo? Ay, kung ayaw niyo, alos ka ako. Ayaw niyo? Gusto? Sinong gusto? Taas ang kamay. O, sabi ni nanay, sige, umalis ka na. Kailangan natin yun. And the first requirement, ang unang requirement, sabi ko doon sa ating binasa. Ano ang ating unang binasa? Sabi roon, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking mga utos. Sino sa inyo ang tumutupad sa utos ng Diyos? O bakit nag-iisip yung iba kung tataas o hindi? So kung hindi tayo nagmimikhin sundin ang utos ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kasi ang salita po ng Diyos, puro utos yun. Mga pangako ng Diyos, bago niya ibigay, may gagawin ka. Kailangan may gawin ka muna. Kaya ano sabi po naman nakasulatan? The first requirement so that you receive the Holy Spirit at it must move in your life. Kumilo sa iyong buhay. Sabi po, ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi ulitin ko, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking mga salita o utos. Iibigin ko siya, ibigin siya ng Ama. So, ang tunay na umiibig, that's the great evidence. Yun ang matinding ebidensya kung tayo ay nagmamahal sa Diyos at dahil ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Wala akong kausap. Wala akong kausap. Sa gawa. Pag sinabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kaaway, paano mo ibigin yung kaaway? Huwag niyo intindihin yung mga marites, yung mga chismosa at mga naninira sa inyo. Sikapin niyong maisabuhay ang salita ng Diyos. Grabe yung palakpak niyo sa kanila. Amen? At kapag yun ang ginawa natin, because that is the greatest commandments of the Lord. Diba? Pinakadakilang utos ng Diyos that you shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your strength. You shall love the Lord with all your Strength. with all your heart, with all your soul, with all your Strength. ayun. Ano yung dakilang utos ng Diyos? At magagawa mo yon, sabi ng second commandment, and you shall love your neighbor
as yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, sapagkat ang pag-ibig sa kapwa ay pag-ibig sa Diyos. Anuman ang ginawa natin sa ating kapwa, sa Diyos natin ito ginagawa. Kaya pag kayo'y nagchichismis ng inyong kapwa, nako, sa Diyos nyo ginagawa yun. Masakit para sa Diyos yun. Yung siraan mo. Kapag kayo ay naggagawa ng hindi tama sa inyong kapwa, nako, sa Diyos natin yung ginagawa. Kaya yun ang napakahalaga. The two commandments, ang dalawang utos na yun, ay isinamaray sa iisang word. And that word is love. Pag-ibig. Amen? Kaya yun po ang requirements ng Diyos. At pag ito'y ginawa po natin, ang Holy Spirit ay kikilos sa atin. Bakit gusto ng Diyos na gawin natin yun? First, because the Holy Spirit, kung ito ay binigyan natin ng pansin, if we allow the Holy Spirit to move in our lives, mga kapatid, ano ang unang-unang gagawin niya? The Holy Spirit, the Holy Spirit empowers believers. Empowerment. Ang isang word sa empowerment ay inspire. Sabihin niyo, inspire. Sino sa inyo ang inspire? Because you have an inspiration. Ang inspirasyon natin ay ang Espiritu Santo. Kaya pag may inspirasyon ka, mayroon ka na bang asawa? Wala pa. Wala ka pang girlfriend. Bata pa, boyfriend. Wala pa. Di ba minsan tayo inspired kapag tayo may minamahal? Di ba? Pag sa natural world, inspired ka because you have partner. May minamahal ka. Di ba? Sabi mo pa nga, okay, sarap ng may minamahal. Di ba? Mga kapatid, yung po ang unang-unang binibigay ng Espiritu Santo sa atin. The Holy Spirit inspire the believer. Ini-inspire, binibigyan tayo ng kasigasigan. Sa natural world, ang tawag po doon ay enthusiasm. Kapag ikaw ay may enthusiasm, you are always enthusiastic of whatever you are doing. Ano man ang iyong ginagawa, masigasig ka, nagagawa mo, kaya-kaya mo, because there is Holy Spirit who helps you para dito. Ang hina. Amen. Yun po ang napakahalaga. And secondly, kasi tinitingnan ko yung mga ano nyo para bang sa sinasabi nyo, brothers, tagalan mo naman. Gusto nyo matapos na agad? Ano? Ano yung una? Inspire. Inspire ba kayo dyan? Mga choir? Kapagbalik ko, alam nyo na ang mga revival song, mag-aral din. Mga revival song tungkol sa Holy Spirit. Yun. Inspire. Ako laging inspired sa lahat ng ginagawa ko because I do believe that the Holy Spirit is the one who moves in my life. Kumikilos siya sa aking buhay. Kapag pinahintulutan niyo ang Holy Spirit, yung hindi mo kayang gawin ay magagawa mo at kaya-kaya mo. Bakit? May Holy Spirit na tumutulong sa iyo. Naalala ko nung ako ay binata pa. Halos kasi laki mo lang siguro ako nun. Mayroon po ako, na-inlove po ako. Ay ako po ay sabi sa akin sa Quezon ay kutnog. Ano mo yung kutnog? Hindi makapagsalita. Nahihiya ako. Wala akong lakas. Wala akong lakas ng loob magtapa. Nasabihin na mahal ko siya. Noon yun. Pero nung tanggapin ko yung Holy Spirit, ang tindi na ginagawa ng Holy Spirit sa akin. Nagagawa natin gawin
Ang tawag po doon, kung ikaw ay mayroong gustong-gustong gawin para mag-glorify ang Diyos, ang tawag po doon ay passion. Ano ang passion nyo? Ano ang passion nyo? Halimbawa, katulad ni Kristo, the passion of the Lord Jesus Christ, na kahit mabigat yung krus ginawa niya, masaya siyang ginawa yun, kahit masakit, kahit mahirap, ginawa niya yun. Because you are inspired. Because of that love, the summary of the 2 commandments is love. Kapag nandun yun, because God is love, 1 John 4, verse 7 to 8, ang Diyos ay pag-ibig. At kapag nasa atin yun, ang Espiritu, the Spirit of Christ, ay kikilos ng matindi sa ating buhay. Kaya ang kaya-kaya mong gawin, ay kaya-kaya mong buhatin. Lahat ng problema ay mapagtatagumpayan mo. Secondly, the Holy Spirit will teach us. Magtuturo at magpapaalaala. Magpapaalaala. Reminds us. Teach us and reminds us. Magtuturo at magpapaalaala. Hindi lang magbibigay ng kasigasigan, inspired, kundi magtuturo at magpapaalaala. Bakit sinabi yun ng Diyos na ang Holy Spirit ay magtuturo at magpapaalaala? Because we are